Hindi magkakasya ang lahat ng tubig sa dagat sa isang tansan. So, bakit nga ba? Kasi ito yung dapat sa atin. Do not delay the mission of God. At ang ating mission ay to save souls. So, ibig sabihin, pag nandito tayo, bawal ang mahilig mag-standby. Pwedeng tumigil sandali, pag napapagod sandali, pero huwag kang magtatagal. Kasi nandyan lang yung mga nangangailangan sa Diyos. O sige, basahin natin sa Isaiah 40:28-31. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not get tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. When God calls, kung kiniklaim mo na ikaw ay tinawag ng Diyos, 100%, God will equip us. Pag nanghihina ka, bibigyan ka ng lakas. Laging nakasubaybay sa ating mga kilos at pangangailangan. Amen ba yun? Those who hope in the Lord will renew their strength. In 1 Thessalonians 2-4, pakibasa natin, on we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. Ayan o. Ito. Ini-entrust sa'yo. Ito, sa'yo anak. Ito yung pinahabilin ng Diyos sa atin. Ito yung kailangan nating lahat. We are not trying to please people, but God. Who? Anong tinetest? Puso. Tinetest ni Lord yung ating puso, hindi yung nguso. Kasi maraming magaling sa nguso. Di ba? Amen? Maraming magagaling dyan. Pero dito, tinetest ni Lord the quality, the purity of our hearts. And He is our witness. Sa kabila ng ating paglilingkod, tayo ay witness ni Lord. Siya naman ang ating witness. Tinitignan ka, sinusubaybayan, araw-araw. Tinitingnan niya kung gaano kalawak ang tiwala mo sa Diyos. Kung gaano ka talagang mapagkakatiwalaan. Anong kailangan para tayo maging may laban? Kasi hindi biro-biro itong ating buhay. Daig pa natin ang mga sundalo. Daig pa natin ang mga piloto. Lahat. Kasi ito, kakaiba to. No? Mga sugo ng Diyos na lumalaban sa buhay. Kailangan mo ng courage. May tatlo akong gustong pwede nating gawin para tayo ay mas lalong maging masaya sa buhay. Una, we have to dedicate our life. It's a dedication. This is not just a commitment. This is not just a service. This is actually surrendering one's life to God. Sa ating paglilingkod, I surrender, Lord. Nakikita na lang sa iyo sa iyong mga kilos, gawa, at nakikita sa iyo yung pananampalataya. Matibay ito. Yung hinahangaan ka na lang ng simple, tahimik, ibig sabihin, natatats mo na yung buhay ng iba. Fortitude. Kailangan natin ng lakas ng loob. Kasi marami tayong susungin. No? Marami tayong magiging battle. Amen ba yun? Marami tayong magiging battle sa buhay. Kaya, my dear friends, mahalaga na hingin natin kay Lord yun, na maging matatag ako. Pero wag mo akong iwan, Panginoon. Kaya di ba yung tinuro kong prayer, napaka-short, be with me, Lord. Doon na lang kukunin na ni Lord yung yung problem mo. Tapos sasabihin mo na lang, be with me, Lord. Pag tayo tumatagal na, yung ating prayer dapat paunti na ng paunti by lip service. Nagiging punong-puno ka na ng tiwala at pananampalataya. Nangungusap ka na within yung innermost being. And even in silence, kinukuha ni Lord yun. Nakukuha na niya. Alam na niya yun. Sige, palakpakan muna natin si Lord. In Ephesians 1:18-23. Ay, bato, no? I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. Pakaganda niya. Hallelujah. Praise God. Sabi pa niya, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age,
but also in the one to come. Overflowing yan, mga kapatid. Walang puknat na biyaya, na kalakasan, kapangyarihan. Nangyayari sa iyo yung sinabi niya, conquer the world. O, di ba sabi ni Brother Odin, sabi niya na tumatak sa marami, ano sabi niya? Warrior. Ngayon naman, hindi ka lang warrior. You are conqueror. Tagapagmana ng kapangyarihan ni Jesus ng Panginoon na ibinigay niya kay Jesus. At ganun din ang ibibigay niya sa iyo. And always remember the parable of the talents. Yung pinagkatiwala ng Diyos. Lahat tayo ay may gift. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para labanan ng mundo sa pamamagitan ng ating tiwala sa Kanya. Truly, I tell you, whoever believes in me will do the work I have been doing. And they will do greater things than this. Yung kanyang ginagawa, gagawin din nila at magagawa pa nila yung higit pa. Nang dahil ako ang kanilang Diyos.